Muli, isang pinagpalang magandang araw po sa bawat isa sa ating mga minamahal na taga-subaybay dito po sa araw-araw na pagpapala. Sumayin niyo po ang Panginoon sa araw na ito. At nais ko pong ibahagi sa inyo sa aklat po ng Kawikaan mula sa mga kabanatang 3, talatang 1 hanggang 18. Ito po ay sinulat sa Magandang Balita, Biblia, Tagalog po. Ito po ay sinulat ni Haring Solomon nung kanya pong kapanahunan. Kung maalala nyo po, si Haring Solomon ay siya po ay ang pinakamayaman at pinakamatalinong hari nung kanyang panahon. At narito po ang kanyang isinusulat at mga paalala sa bawat isa po sa atin maging sa panahon ngayon upang tayo daw po ay makapamuhay ng buhay na pinagpala ng Diyos. Sabi po rito sa aklat po ng Kawikaan, chapter 3, verses 1 to 18. Anak, huwag mong kalilimutan ang mga itinuturo ko sa iyo. Sabi po, ingatan mo sa iyong puso ang mga iniuutos ko. Manatili kang mapagmahal, matapat. Alalahanin mo itong lagi at itanim sa iyong isipan. Kapag ginawa mo ito, malulugod ang Diyos sa iyo. Yan. Malulugod ang Diyos, pati na ang mga tao. At sabi pa po, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Nais po ng Panginoon, tayo daw po ay huwag manangan sa sarili nating karunungan. Talaga naman po, hindi naman masama ang maging matalino. Subalit, marami po sa mga tao, no, sa atin po, marami sa atin na mga pagmatalino na ayaw na pong makikinig sa mga pangaral. Yun po nakakalungkot. Subalit ang paalala po sa atin ng Panginoon, huwag daw po tayong manalig sa ating sariling karunungan. At alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Sabi niya po, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Huwag mong isipin na napakarunong mo na. Amen. Matakot ka sa Panginoon at huwag gumawa ng masama. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Ano pong ibig sabihin nito? Maging ang ating katawan, kalusugan, maging ang ating mga tinatangkilik, material, pinansyal. Alam po naman natin, karamihan po talaga, pag pinagpala ang pinansyal, minsan nakakalimutan na po ang nagpala ng pinansyal o ng material na bagay. Matuto po tayo magpasalamat sa Diyos pamamagitan po ng pag-aalaala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga pinansyal na meron po tayo na talaga namang sobra-sobra na ating pong mga kinikita sa mga gawain po sa Panginoon. Yung pong mga tithes and offering, yun po, nung una hindi ko rin po naintindihan ito, subalit kalaunan, itinuro po sa akin ng Panginoon at natutuhan ko po. No? Sa mga nagtuturo po sa church, yung mga leader, sa aking mga leader, mga pastor ko, nakita ko po ang kahalagahan ng pagkakaloob sa Panginoon, lalo sa gawain sa Panginoon, ay isa pong bagay na kinalulugdan ng Diyos, lalo na ang mga nagkakaloob na may bukas na puso. Kung wala man pinansyal, maging ating pisikal, yung ating pong katawan bilang isang buhay na handog sa paglilingkod. Paglilingkod po na wala po tayong hinihintay na anumang kapalit. Bagkus binibigay natin ang ating mga sarili bilang mga buhay, mabangong samyo. Ibig sabihin po, yung tunay at buong pusong paglilingkod. Ano man ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na trabaho, ministeryo, maging tapat po tayo. Yun po ang nais ng Diyos. At sabi niya pa po, dito, sa Panginoon, itutuwid ang iyong pag-uugali, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang minamahal, katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan.
Mapalad ang taong may karunungan at pangunawa, higit pa ito sa pilak at ginto at sa ano pa mang mga mamahaling bato. Wow! Purihin ng Diyos. At sabi pa rito, walang anumang bagay ang maaring ipantay dito. Magpapahaba ito ng iyong buhay. Magpapaunlad ng iyong kabuhayan at magbibigay sa iyo ng karangalan. Ang karunungan ay magpapabuti ng iyong kalagayan. Mapalad ang taong may karunungan dahil magbibigay ito ng mabuti at mahabang buhay. Akalain niyo po yung karunungan po na nagmumula sa Diyos. Mapapabuti na tayo, hahaba pa ang ating buhay. Sa pamamagitan daw po ng karunungan, nilikha ng Panginoon ang lupa, sabi po, at ang langit, at bumukas at bumukal at sa mga bukal at mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Ang sabi niya po, bandang huli, anak, ingatan mo ang iyong karunungan at kaalaman sa pagpapasya ng tama. Huwag mong hayaang mawala ito sa iyo, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng mahaba at magandang buhay. Mabubuhay kang ligtas sa anumang kapahamakan. Mga kapatid, nais po ng Panginoon, mga minamahal po naming mga taga-subaybay, mag-ingat po tayo sa ating mga pagdidesisyon sa ating ginagawa. Kung lagi po nating inaanyayahan o tayo po muna ay dumudulog sa banal na presensya ng Diyos, sasamahan po tayo ng banal na Espiritu Santo at ituturo po sa atin ang tamang daan, ang tumpak na desisyon na dapat po nating gawin. Ngunit sa kabila po ng lahat, may mga panalangin po sa ating kahilingan, hindi po ang nangyayari ang nais natin. Subalit magugulat po tayo dahil ang kalooban ng Diyos ang mangyayari at makikita po natin ito pala ang tama. Lalong mas maganda ang kahihinatnan ng ating mga pinagplanuhan. Sapagkat ito po ay karunungan na nagmumula sa ating Diyos. At nais din po ng ating Diyos, Panginoon, na huwag po tayong mananangan sa sarili daw po nating karunungan. Of course, ang katalinuhan po, kaloob po ng Diyos sa atin yan. Lalo pat kung tayo'y malapit ang ating mga pusong espiritual sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na tayo palaging dumulog sa Kanya, humingi ng gabay, proteksyon, provision, at sinabi ng Panginoon, ano man ang hilingin natin. Sabi niya po sa John chapter 15 verse 7, ano man ang ating hilingin sa pangalan ng Panginoon ay ipagkakaloob sa atin. Sa inyo po, mga minamahal namin mga taga-subaybay dito sa araw-araw na pagpapala, ano po ba ang kahilingan mo? Lumapit ka sa Diyos, huwag kang matakot, huwag kang mahiya. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, makakaasa ka. Patatawarin ito ng Diyos sapagkat siya ay Diyos na mapagmahal. Siya rin po ang nagsabi. Sabi niya po sa Book of Isaiah, ano man po, gaano man karumi ang ating kasalanan, gagawin niya tayong busilak sa kaputian. Huwag po tayong matakot na lumapit sa Diyos sapagkat siya ay, sabi sa Bible, ay napakaamo. Siya po ay napakamahabaging Diyos. Tayo po ay kanyang papansinin, tayo po ay kanyang patatawarin, higit sa lahat, bibigyan ng masagana at pinagpalang buhay na matagumpay. Tayo po ay manalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo, maraming salamat po sa iyo, Diyos. Diyos na mahabagin, Diyos na maunawain, Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon Diyos, at dinidinig nyo aming mga panalangin. Dalangin ko po ang panalangin sa puso at isipan ng mga aming pong mga minamahal na taga-subaybay dito po sa araw-araw na pagpapala. Tugunin po ninyo ang kanilang pangangailangan. Sinabi mo, Panginoon, hindi mo po kami iiwan ni pababayaan man. Panginoon, kayo po magkakaloob ng lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kalooban. At sinabi mo, anuman po ang hilingin namin sa pangalan ng Panginoong Kristo, ipagkakaloob nyo. Salamat po, Panginoon, at ang bawat isa sa oras na ito, may katiyakan, may pag-asa, anuman ang aming mga pangailangan, maging pangailangan po nila, ay ipagkakaloob mo. Maging kagalingan, Panginoon, sa kanilang karamdaman. Anuman ang kaguluhan sa kanilang mga puso at isipan, Panginoon,
kayo po ang magsasaayos at magkakaloob sa kanila ng kapayapaan, pag-ibig, maging sa kanilang hindi lamang sarili, maging sa kanilang buong tahanan, at sa kanilang mga mahal sa buhay, maghahari ang kaligayahan at kapayapaan na nagmumula sa iyo, sapagkat, O Diyos, ang tunay na karunungan, tunay nga po, sa iyo nagmumula. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po mga kapatid. Nawa ay patuloy tayong pinagpala at pinagpapala ng ating Panginoon Diyos. Patuloy po kayong sumubaybay dito po sa araw-araw na pagpapala ng programa. Huwag po kayong bibitiw. Araw-araw po. Manood po kayo. Makasisiguro po kayo na kapag Diyos ang iyong inuna, wala ka nang hahanapin pa. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye-bye.